Gagawa po tayo ng healthy na Chinese na sabaw, mga kachinmang. Let's do it! Nga po ang corn, ang green radish, ang ating carrots, ang ating pork, at ang ating honey dates, snow, Solomon seed, at syempre ang niyog, coconut, ayan, at ito po ang water, ang ating tubig. Pakukuluan po muna natin saglit bago natin ilagay ang ating mga ingredients sa ating healthy na sabaw. Hihigop na naman po tayo ng sabaw, mga kachimang. Ito na, habang hindi pa po talaga siya masyadong kulo-kulo, pwede na po natin yung ilagay utay-utay para hindi po masyadong mainit. Ayan, unahin na natin ang ating pork, tapos yung yung corn, carrots. Ay, by the way nga po, mga kachinmang, nalimutan kong ipakita sa inyo, may wallberries po akong ilalagay dyan. Yung po ay optional kung gusto nyong lagyan. Pero lagi po ako naglalagay talaga ng wallberries dahil daw po healthy for kidney. Maganda siya, mga panlinis ng kidneys, mga kachinmang. Ayan, wallberries. Minsan po yun ay inilalagay lang namin sa pinakuluang 100% na tubig. Tapos maglalagay ka ng ilang pirasong wallberries, tapos iinumin po natin. Ayan, para po maging malinis yung ating kidney. At ngayon naman po, kaya naglalagay din po ako ng tuwing nagluluto ako ng sabaw dahil yun po ang gusto ng aking darling, ng aking boyfriend. Ayan, gusto niya may wallberry lagi sa aking nilalagay na niluluto na sabaw. Nilalagay. Ayan nga po, nakalagay na ang ating mga ingredient. At yan po ay pakukuluan na natin. At ang aking ko nga po cooking, ang gagamit natin pang luto, ayan lang po. Talagang automatic na nasa sabaw siya nakalagay. Ayan, for cooking sa pang cooking soup. Ayan, mapapansin nyo, ayan, nakatungan talaga. Yan po ay automatic na bumababa na siya habang tumatagal ang kanyang kulo. Pero ang gagawin ko po naman diyan, mga kachinmang, every 30 minutes ko po siya talagang titingnan. Siyempre, kailangan natin tingnan. Ayan, after 30 minutes, tingnan na natin. Oh, eto na nga po. Oh, yan. Oh, di mo ba? Medyo na siya. Naluluto na po after 30 minutes. At after 30 minutes ulit, atin po muling i-check. Tarang! At baka naman po ay maigan na yung makunti ng tubig. Kasi minsan po, pag maano talaga yung kailangan natin dagdagan siya ng tubig. Kasi para naman po, doon sa 2 hours natin pakukuluan, ay baka naman po igang-iga na wala na tayong mahigop na sabaw. Siyempre, kailangan natin po yung mag-a-additional tayo ng water kung sa tingin po natin ay yung hindi na sasapat yung tubig nung niluluto natin dun sa 2 hours na maximum na tagal na kanyang pagluluto. Ayan, lahat halos po ng sabaw dito sa kanila ay 2 hours to 3 hours po talagang pinapakuluan. At talagang napaka-healthy dahil kaunting asin lang po ang ilalagay dyan. Walang ibang ilalagay po. Kung gusto nyo maglagay ng paminta, yun kapag nakaserve na sa inyo. Pero ang inilalagay lang po talaga dyan ay kaunting asin. Wala nang iba. Hindi katulad sa atin, ang daming mga inilalagay na mga ingredient na pampalasa. O ayan, after 1 hour, ito na siya. Oh, nag-iiba ng kulay. Mga luto na po yan lahat. Ayan, mga kachinmang. At waiting na naman tayo ng another 1 hour para matapos na ang ating healthy na sabaw. O di po ba, yung niyog nila, parang lang. Kung sa atin yung sa kopra, di ba yung old na niyog. Ayan. After 2 hours, ito na, mga kachinmang. Ready na ang ating sabaw. Masarap humigop na sabaw sa malamig na panahon. Pwede rin po sa nanlalamig na relasyon. Oh my God.